sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong Armed Forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Ito ang inyong kawal Pilipino. Ito ang inyong Armed Forces. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Welcome po sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Tayo po ay galing po dito sa Blue Sapphire, sa harapan po ng Fernando Air Base sa Lipa City. At tayo po ay mapakinggan po sa 98.5 FM at mamayang gabi ho sa Cable TV Channel 6 ay mapanood po tayo ng 8 o'clock up to 9 o'clock in the morning. At tayo din po ay mapakinggan din po sa DWDD Armed Forces Radio. At of course marami po tayong mga kasamahan pong sa dyaryo, sa print na siya rin pong papasok po ng mga balita, kagaya po kay Kakarding na siya po ay kolumnista po ng Southern Luzon Inquirer at ng Balikas at marami pang mga dyaryo na pinagsusulatan. So ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at tayo po mag-isama ngayon. Kasama ko po ang ating pong mga partner galing po sa Rotary Club of Lipa South at saka sa Batangas Chamber of Commerce and Industry at kasama rin po ang iba't ibang mga organizations na matatagpuan po dito sa Batangas City. So ngayon pong umagang ito ay napakaganda po ang ating pag-uusapan sapagkat ito ay malapit po sa puso ng ating mga ordinaryong mga kabayan sapagkat ito po ay tungkol sa transportation. Kaya ngayon pong araw nito ay meron po tayong mga inihandang mga tagapagsalita galing po sa Land Transportation Office. But before that, gusto ko muna pong bigyan po ng pagkakataon na magsalita ang ating pong mga iginagalang at ipinagmamalaking kaibigan galing po sa Rotary Club of Lipa South. Unahin po natin ang chairman ng Infrastructure Development Committee ng Regional Development Council, si Engineer Ding Andalding. Magandang umaga Lipa, magandang umaga Batangas at Calabarzon. Up Batangas. Ngayon po ay huling araw, huling episode natin sa pagdiriwang natin ng buwan ng pagpaparangal sa ating mga manggagawa sa dangal ng manggagawang Lipeño at Batanggenyo. At tamang-tama sa araw na ito ay ating bisita ang mga taga-Land Transportation Office. Ngayon naman ay ating bigyan ng puwang ang mga manggagawa sa kalsada, yung ating mga driver at saka mga operators ng mga sasakyan. At ang tamang-tama rin dahil itong LTO ay isa sa mayroong malaking transition na may kinalaman sa pagdiriwang natin ng ating Information and Communications Technology Month, which is ensuing itong month of June. Ang ating ICT Committee ay mayroon ng memorandum para sa ating pagpapalawak ng ating kaalaman ng tungkol sa Information and Communications Technology. Tamang-tama po ang ating mga bisita ngayon. Magandang umaga Batangas, magandang umaga mga taga Lipa South na nandiyan at nagpipiknik ngayon sa Walan Beach, diyan po sa aming barangay, sa may barangay Halak. Thank you very much, Engineer Ding Andal. Ang ating pong regular na kasama po dito na si President Calao ay mayroon lang pong emergency ngayong araw na ito, kaya hindi po natin siya makakasama. But he will be represented by his Vice President for Operations, di ba? Trade and Commerce, si Engineer Tor Ilagan, ang Vice President po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Engineer Tor? Maraming salamat po. Unang-una, in behalf of the Batangas Province Chamber of Commerce and Industry, I am Engineer Tor Ilagan, Vice President for Trade and Commerce. Kami po, we are very thankful, especially dito po sa Up Batangas, at dito po sa pagkakataon sa ngayon.
Maraming salamat po. Thank you very much, Engineer Ilagan. At ang ating pong kaibigan na si Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South. Thank you, Jerry. Maraming salamat po sa mga taga Batangas sa kanilang pakikinig dito sa aming programa at panonood. Binabati ko po kayo ng magandang umaga at sana'y masigla ang ating pangatawa. At binabati ko rin po ang buong barangay ng Sampaguita sa kanilang pagdaraos ng ika-25 kaarawan ng simbahan doon at bukas po. At ako po ay taga Sampaguita rin. Maraming po salamat at magandang umaga po muna. Thank you very much, Director Mar Amparo. At ang aking pong ipinagmamalaki at ginagalang, ito po ay isang institusyon pagdating po sa media. Ang kinikilala at ginagalang na chairman ng, siya po ang chairman emeritus ng Federation ng NGO dito po sa Lipa City, si Colonel Carding Macala. Sir? Maraming salamat, Jerry. Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating programa. Napakahalaga po ang paksa natin sa umagang ito, ang transportasyon. Ang isa sa pinakamahalagang sangkap sa napakabilis na pag-unlad ng sandaigdigan sa lahat ng larangan ng buhay, sa kabuhayan, sa siyensya, at sa iba't iba pang uri ng bagay. Kung wala po ang transportation, yung pong ating sasakyan sa dagat, sa himpapawid, sa lansangan, sa ilalim ng, pati sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, at sa railway, ay hindi tayo magkakaroon ng nakikita natin ngayong nakahihilong bilis ng pag-unlad ng sandaigdigan. Ito po yung utang natin sa modernong tinatawag nating transportasyon. Thank you very much, Colonel Macala. At ang ito po ay President po ng Philippine Action Group for Social Responsibility, si Meds Kahanding, na siya pong tumatayong sekretariat po ng APAP Batangas. Meds? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasi po sa Batangas Chamber of Commerce and Industry, ang miyembro namin ay mga business owners at entrepreneurs. Maraming gustong sumama dun sa EBESE, that's the Big Brother, Small Brother program. Yung malalaking kumpanya, they can do corporate social responsibility projects. So, nagparehistro kami ng bagong grupo, yung Philippine Action Group for Social Responsibility, para makasama yung ordinaryong workers, yung OFW, at saka yung mga middle managers sa paggawa ng social responsibility project sa ating probinsya. Civil society group ng Batangas. Okay, thank you very much, Meds. Sama ko dyan, Meds, ha? And then, mga kaibigan, ang aming pong ipinagmamalaking commander po ng 740th Combat Group ng 17th SPAO, si Lieutenant Colonel Arnel Villarreal. Salamat, Jerry. Magandang umaga sa APAP Batangas, sa lahat ng nandito sa Blue Sapphire, sa lahat ng mga tagapakinig dito sa 98.5 at mga nanonood sa umagang ito. Thank you very much, sir. At ngayon pong araw na ito ay makakasama po natin, as I have said, yung mga taga-LTO. At sasamahan po tayo ng law enforcer, yung pinaka-chief ng law enforcer ng Land Transportation Office, si Arvin Insyong. Arvin? Unahin muna natin siguro si Clarissa Sulit, ang Assistant Chief ng LTO for Operations. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Natutuwa na kami ay na-invite para makapagbigay kami ng counting informasyon sa ating mga tagapakinig. Dahil unang-una, ito po yung isa sa mga gustong-gustong ina-attenda ng aking hepe, si Mr. Alvis, Sofronia Alvis, dahil ang unang-una pong layunin niya sa LTO bilang chief ng operations ay yung road safety.
So hanggat maaari, gusto po namin na maipaabot sa ating mga mamamayan, lalo na po yung ating mga road users, kung ano po yung kanilang mga responsibilities bilang mga drivers at para maiwasan po natin yung mga accidents. So magandang umaga po sa inyo at sana po ay makapaghatid kami ni Engineer Diaz ng kung ano man po yung nais malaman ng ating mga pakinig ngayong umaga po. Kasama niya pala si Engineer Eugenio Diaz, ang Chief po ng Batangas District ng Land Transportation Office. Tama? Kayo ho. Pwede hong batiin natin yung ating mga nanonood ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig, tagapanood, at sa ating mga kasama dito sa Up Batangas. On behalf po ng aming patnugot, ang aming direktor at ang aming mahal na ARD at mga kasamahan sa buong LTO, ay ipinapahatid po namin ang aming kagalakan na magkaroon kami ng pagkakataon na maihatid sa inyo kung ano ba ang core function ng LTO, magkano na ba ang ating koleksyon sa first quarter of this year, at ano ba yung mga bagong programa na pinagkakaabalahan ngayon ng aming opisina. So magandang umaga po, at sa pagpapatuloy po ng palatuntunan ay maihatid namin itong mga bagay na ito. Good news. At ang ating pong kaibigan, chairman po ng mga organizations po ng Urban Poor sa Lipa City, si Butch Nares. Butch, good morning. Paki-on mo yung microphone mo, Butch. Yan, i-on mo lang ganyan. Yan. Yan. Okay na? Wala? Yan. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Butch Nares ng Banay-Banay. Sa kasalukuyan po ay Federation President ng Maralitang Tagalunsod ng Lipa. At isa rin pong Barangay Health Worker. Ako po ay natutuwa na linggo-linggo ay iba't ibang aming mga panauhin at mga organisasyon na konektado sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Sana po ay lagi kayong manood at makinig sa aming talakayan tuwing linggo dito sa Up Batangas. Siya nga po pala, bago po ang lahat, gusto ko lang batiin si Engineer Nilo Mindanao ng kanyang birthday today. Happy birthday po, Engineer. Salamat po. Okay, thank you very much. Sir, pwede ako muna magbigay ng first na opening na tanong sa mga panauhin natin ngayon. Unahin ko lang po sa ating pong bisita galing po sa Land Transportation Office. Pwede ho bang makahingi kami ng report ng pinagkakabalan po ng LTO sa Region 4? Dito po, Region 4A, ano? Sa Calabar Zone. Para po sa consumption ng ating mga nakikinig, pwede sigurong si Clarissa? Right now ho, ang LTO katulad kahapon, nagbigay po kami ng seminar sa lahat ng aming mga empleyado sa buong Calabarzon area para po sa awareness sa implementation ng ISO 9001 version 2008. So yun po yung preparation namin para yung lahat ng empleyado namin ay maging aware kung ano po ba itong tungkol sa ISO. So dito po ay ini-inform namin yung ating mga empleyado kung paano mabibigyan ng total satisfaction yung ating mga customers sa LTO. So kahit paano pa konti-konti, alam namin po na marami doon sa ating mga transacting publics, minsan po ay medyo naiinip kapag nasa sa LTO para po sa pag-process ng kanilang transactions. But then, hanggat maaari, ginagawan po namin ang paraan niyan na yung lahat po ng process, dadaan po talaga siya sa tamang proseso at magiging kaaya-aya sa ating pong transacting public. Hanggat maaari, walang mga complaints para po ma-address namin lahat ng yan. So, pinangunahan po yun kahapon ng aming director as well as yung aming assistant regional director. Yung iba pong programs, siguro pwedeng i-discuss ni Engineer Diaz dahil siya po yung isa sa aming mga namumuno doon sa project management. Kaya mas palagay ko po ay may ibigay sa inyo ni Engineer Diaz kung ano po yung ibang programs natin sa LTO. Thank you very much.
Sige, Engineer. Thank you very much, Risa. At gaya nga po ng sinabi niya na alam naman po natin na sa ngayon ang ating license section ng LTO ay may marami na ang ISO certified. At pag sinabi po nating ISO certified, yan ay nakakatugon doon sa mga hinihinging requirements ng International Organization for Standardization para nandoon yung harmonization o uniformity sa lahat ng ating license section kung paano baga from the very start up to the finish line ginagawa ang isang transaksyon. At ito po ay may mga time in motion study para yung ating target, sa ngayon po, ang ating target sa pagkuha ng renewal license is 30 minutes sa ating mga DLRC. At pagka po naman dito sa ating regular na license office, gaya ng Lipa, Batangas, Taal, Balayan, ay meron po tayong 2 hours. At pagka po, ito po ay kayo po china-challenge ko, na pagka po hindi na natapos within 2 hours, meron po doong feedback, customer feedback report. Nang ibig pong sabihin, dati po yun ay complaints, feedback report, pero ginawa po naming customer feedback para hindi lang naman yung complaints, kundi ilagay din naman po natin yung magagandang nakikita natin to boost the morale ng mga empleyado ng LTO at para naman maipagpatuloy ang magandang serbisyo. So, china-challenge ko po kayo na kapag kayo'y kumukuha ng student permit at lumampas ng 30 minutes, ay tayo po ay mag-complain para po makarating sa top management kung saan baga nagkaroon ng delay at mabigyan ng corrective at preventive action. Pagka po naman renewal, pagka 2 oras na at hindi pa tapos, tayo po ay mag-complain. At pagka po pa naman new registration, yung with examination, dapat ay within 4 hours or within the day ay matapos ang transaksyon. Pagka po kayo pinabalik, yan po ang tinatawag namin na pending transaksyon at kailangan po yung madokumentuhan yan para malaman ng top management kung saan nagmula ang problema at magkaroon tayo ng correction. Yan po ay hinihingi for every transaction. So, ganun po ka-committed ang ating top management na bawat transaksyon ay dapat ay makakomply sa requirement ng aming QMS. Kasi yun po ang hinihingi. Ang aming pong target is not only to satisfy the customer, but sila po ay mapagserbisyuhan ng delighted sila. So, to serve beyond their expectation. Yan po talaga ang aming aim. At sana po with your help, with your reaction, ay matugunan namin yung challenge na yan sa LTO ngayon. Okay, ang susunod mong tatanong po ay si Kakarding. Yan, okay. Mga tagapakinig at tagapanood, ang akin pong opening statement ay sinabi kong ang una na napakahalagang dahilan ng kaunlaran sa buong daigdig ay ang isa ay transportation, ang ikalawa ay komunikasyon. Kung kaya napakahalaga po ang transportation, lalo na yung land transportation, na siyang unang ginagamit ng mga tao at ng mga kalakal upang ito ay makalakad at makapunta doon sa dapat puntahan, makarating ng ligtas at dala itong mga kalakal na ito. Kaya ako po ay naging isang alagad ng batas at dito po sa tinatawag nating land transportation ay may tinatawag tayong traffic management, the 3E of traffic management.
Yan po ang sinasabing engineering, yung mga kalye, yung mga sasakyan, education, kinakailangan ay may kaalaman ang gumagamit, ang naglalakad at ang nakasakay at ang nagmamaneho sa mga sasakyan kung paano ang gagamitin ito. At ang ikatlong pinakamahalaga ay yung tinatawag nating enforcement. Kaya napakahalaga sa ating mga mamamayan na hindi lamang yung mga driver ang mayroong kaalaman tungkol dito sa tinatawag nating mga kinakailangang malaman upang magamit natin ang ating mga lansangan at nang maihatid ang mga sakay ditong tao at kalakal sa kanilang pupuntahan sa tamang panahon at ligtas sa anumang uri ng sakuna. Sapagkat katulad ng sinasabi po natin, ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kaunlaran ay ang transportasyon. Kaya po napakaunlad ang sandaigdigan ngayon ay gawa nitong ginagamit na ito. Hindi po lamang naman land transportation. Meron tayong seaway, airway, railway, at yun nga, highway. Kaya sana po makita natin ang katotohanan ito nang sa gayon ng ating mga mamamayan ay maging katulong natin sa tamang paggamit ng ating mga lansangan at ng ating mga sasakyan. Kinakailangan po talagang ipatupad ng napakahigpit ang mga batas tungkol sa paggamit ng sasakyan at paggamit ng ating mga daan. Universal law po yan. Ang pinakamatino po at pinakamaliliit ang aksidente ng mga bansa ay yung pong ipinatutupad ang batas tungkol sa tinatawag nating traffic management. Sapagkat sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, nagkakaroon ng disiplina ang gumagamit ng mga lansangan at ng mga sasakyan. Thank you very much, Kaed. Si Mar. Good morning sa lahat. Ang aking pong katanungan sa Land Transportation Office ay meron po bang mga ibinibigay sa mga kumukuha ng lisensya na mga importanteng impormasyon para sa paggamit ng lansangan at importanteng impormasyon sa mga komunidad para sa paggamit, sa pagsakay o commuter. Maraming salamat po. Actually, bago po, may lumabas po kaming memorandum circular na nire-require yung lahat ng applicants for student permits ay dumaan muna sa seminar, at least kahit 30 minutes. Pero hindi pa ho siya, hindi siya magiging applicable kasi doon sa lahat ng ating offices kasi meron nga tayong medyo kakulangan sa tao. Pero we see to it na kapag nakakuha ng student permit, ngayon po kasi binawi iyon ni Assistant Secretary Swansing. So ito pong lahat ng may hawak na student permits who are applying for a new license, lalo na po yung non-professional or professional driver's licenses, they are required na mag-undergo muna po ng seminar. So may seminar muna yon, and after the seminar, meron pong written examination. So yun pong written examination, computer-generated po yun. So kung magkakatabi kayo, hindi pare-parehas. Yung inyong magiging exam, hindi ka pwedeng kumopya sa katabi mo. So yun po, after makapag-undergo siya nung seminar na yun, makapag-exam, dadaan pa po siya sa practical examination. To see to it na yung driver na nag-a-apply para doon sa restriction code na doon sa dadalhin niyang sasakyan, ay talagang marunong mag-drive para doon sa ina-applyan niya na restriction code. And one thing more, kapag po mayroon na siyang driver's license and he gets apprehended, mayroon po kasi tayong tinatawag na mga moving violation. So yung sinasabi ni Colonel Mahala kanina na yung mga drivers natin, halimbawa na huli, illegal parking, nahuli siya sa reckless driving or other violations na ang tawag namin ay moving violations,
we require na mag-undergo po sila ng examination sa LTO Operations Division. Now, yun pong iba, napapansin ko pagdating doon sa mga nag-e-exam, marami tayong mga drivers na minsan inaabot ng kalahating oras bago matapos yung exam. And there are some others na siguro previously nakakuha sila ng driver's license na hindi talaga dumaan sa tamang process dahil kapag bibigyan na ho namin ng exam, marami silang alibis. Minsan sabi nila, naiwan yung salamin, hindi mabasa. Pero actually pala, minsan hindi talaga makabasa. Hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. And it is one of the requirements ng LTO na dapat ay marunong kang bumasa at sumulat dahil kung hindi, paano mo babasahin yung mga traffic signs natin? So pag ganun po, hindi na namin ibinabalik ang driver's license at binibigyan namin siya ng chance kung ano makapag-aral siya. So kung alam na niya, marunong na siya, saka pa lamang namin siya bibigyan ng chance na makabalik sa LTO to redeem his driver's licenses. And ang isa pa ho, mayroon kaming program sa LTO na yun pong mga drivers who are willing na mag-undergo ng seminar, lalo na ho doon sa mga private organizations, basta lang po mayroong written request sa LTO, ina-address po namin yon. Basta ang ano nga lang po namin hanggat maaari ay ginagawa po namin yan on a Saturday or Sunday. Dahil sabi nga po natin, may kukulungan kami sa tao, kaya usually ang nag-a-address po niyan si Mr. Alvis at ako, kung saan mong pong area sa within Calabarzon, pinupuntahan po namin yan para makapagbigay po kami ng seminar doon sa mga interesado sa defensive driving seminar. And kung minsan ho, nakakatuwa rin dahil may mga napupuntahan kami na kapag nag-discuss kami, maghapon po yon, yung defensive driving seminar, may mga feedbacks na nakukuha kami na nasasabi ng ibang drivers, ngayon lang ho namin nalaman yan. Eh minsan ho, makikita mo yung driver halos magre-retire na lang sa pagdadrive, pero noon lang niya narinig yung mga regulations. And meron pa ho kaming, isa pa, marami hong mga drivers, alam po namin yan, pag sinabi ng doon pupunta sa Operations Division, wala hong natutuwa na pupunta sa Operations Division. Laging malimit, galit ang dumadating sa amin. Dahil kaya po sila pupunta sa amin, yung Operations Division po, doon natin tinutubos yung mga nahuling driver's licenses. And for your information, katulad nga na sinasabi kanina ni Kakarding, dapat yung ating mga road users, alam nila ang kanilang obligations bilang mga drivers. And nagtataka ho ako kung bakit hanggang sa panahon na ito, marami pa rin tayong nahuhuli na mga drivers na malakas ang loob na magmaneho, pero wala pa silang driver's license. Minsan ho, pag chinek natin, even student permit, wala. Kaya yun ho yung sinasabi ng hepe ko ni Mr. Alvis na kahit man lang daw dahon ng kape ay walang dala. So, yun po yung isa sa mga concerns namin sa operations na talagang hanggat maaari po ay ginagawa namin ng paraan na yun pong ating mga drivers, mabigyan namin ng tamang impormasyon. Kasi usually, pag dumating po sa amin, pag binigay namin kung magkano ang kanilang babayadan na penalty para doon sa kanilang specific na violation, galit pa ho sa amin. Lalo na ho yung mga nahuhuli ng mga nagmamaneho ng mga motorsiklo na walang helmet. Usually, pag dumating sa amin, pag sinabi namin, ang babayadan po ninyo dyan, 1,778, kasi that is 1,500. 1,500 po yung penalty plus 10 pesos na legal research fund plus meron pong seminar fee na tinatawag namin doon. So mag-undergo po siya ng exam. Pagdating po doon, galit pa sa amin. So nagagalit sila dahil ang sinasabi nila napakahigpit daw ng aming enforcers. At ang sinasabi, may helmet naman po ako. So ang sabi niya, may helmet po ako. Sabi ko, hindi naman ho siguro ganun ka-stupid. Yung aming enforcers na kayo ay huhulihin
nang hindi kayo naka-helmet. May helmet po ako, may dala po ako. So, ang tanong ko, nakasuot po ba ang helmet? Kasi that is the purpose noong crash helmet. So, yung helmet dapat ay nakasuot sa ulo, hindi po nakalagay sa siko. So, yun po yung ating isa sa mga gusto naming ipatupad. And mayroon pong lalabas na batas na may lalabas pong batas, yun pong Republic Act 100054, authored by Senator Revilla. Miss, yes pwedeng napaka-importante lang ito. Ito'y na-obserbahan ko araw-araw. Ako'y kinikilabutan. Opo. Pwede po bang gumawa ng pamamaraan ng LTO na ipagbawal ang pag-aangkas ng mga bata, lalo na yung mga pasusuhin sa motorsiklo, yung mga inihahatid sa eskwelahan, mga kinder, pre-kinder, sa motorsiklo nakasakay, o meron pang magkaangkas na mag-asawang may nagpapasuso pa ng anak doon. Pwede po bang gawa natin ang paraan? Sapagkat the highest incident ng traffic accident ay dito sa motorsiklo. 39% yata sa kabuuan ang nangyayari ay dito sa motorsiklo. Actually, yan ho yung isa sa mga malimit na nahuhuli na ating mga enforcers. Ang allowed lang po kasi sa batas, isa lang po yung backride. So, yung backrider, dapat ay naka-crash helmet din. And usually nga, nakakakita tayo ng mga drivers. Minsan, pag nakatalikod, ang tingin mo, dalawa lang sila. Pero pag tinignan mo, pag natapatan mo siya, merong bata sa unahan and merong pang bata sa pagitan noong driver at saka nung wife niya. So, minsan may mga enforcers kami na kapag nakakadaan sila ng ganon, tinitigilan ho nila and pinabababa ho yung misis at pinasasakay nilang nila sa jeep. At minsan ho, pag talagang sinabing wala, binibigyan nila ng pamasahe. So, yun ho yung isa sa mga ginagawa ng ating mga enforcers to address yun pong mga problema na ganito para maiwasan po natin yung accidents. Thank you very much. Ang susunod po magtatanong ay si Engineer Ding Andal. Salamat, Risa. Nakakatuwang malaman na lumalakas ang atensyon ng Land Transportation Office sa education ng ating publiko. At sa aking palagay ay kung mayroon tayong kampanya na dapat ay higit na palalakasin pa ay itong public education. Ang public safety ay nakasalalay sa dunong ng ating mga driver. At kung kahit na nga lamang sino ay pwedeng magmaneho, ay yun ang nagdidikta ng karakter ng ating mga lansangan at yun ang mukha ng ating lipunan sa mga dumarating nating bisita. Kung kaya sa tingin ko, sa halip na kami ay matakot sa mga LTO na nanghuhuli, ay paramihin natin ang ating mga kaalyado na kung maaari ay tayo ay pasiglahin natin ang ating alyansa sa mga pampubliko at pang-pribadong eskwelahan ng tungkol sa education ng public transport, especially ang land transport and driving itself. Nagkaroon ako ng pakikipag-ugnay sa ibang lugar at nabalitaan kong sila ay kumuha ng lisensya dito sa Lipa, sa ating district office dito sa Lipa. Sinabi nila nakakaiba dahil ang bilis. Yun ay German na dumayo dito sa ating bansa at sila ay naninirahan diyan sa may Santo Tomas. Tuwang-tuwa sila. Ipinagmamalaki nila ang galing ng licensing dito sa Pilipinas. Sana'y laging ganun ang madinig. Yung aking mga anak ay pagka nung tumubos ng lisensya ay sabi ko ay kayo pumunta lamang doon sa LTO at kayo ay pumila ng ordinaryo at kayo ay huwag nang maghanap ng kakilala. At madali kayong makakakuha ng lisensya. At sa gayon ay maramdaman natin ang sarap ng improvement ng ating pamahalaan. So, kung mayroon tayong magandang mukhang makikita sa ngayon, ay sa tingin ko, ay yung licensing department ng LTO. Ngayon,
Ako'y may impormasyon na ang LTO ay maraming kolekta na nakukuha doon sa ating mga road users tax, sa ating licensing, sa ating driver's license at saka sa mga lisensya ng sasakyan. Ano ba ang pinaglalagyan ng perang nakukolekta dito? Dahil ako'y medyo concerned doon sa kakulangan ng ating mga lansangan sa mga senyales, sa mga road signs na dapat sana ay makatutulong ng malaki sa ating enforcement para sa road safety at saka yung mga directional signs na magtuturo kung saan nandoon yung mga mahahalagang lugar dito sa ating bansa, dito sa ating city, lalawigan at bansa. Mr. Eugene, Engineer Diaz. Thank you po doon sa katanungan at magkakaroon ako ng pagkakataon po na i-report sa ating mga mamamayan kung magkano ba ang koleksyon natin, saan ba ito pumupunta, at ito ba ay nakikita natin sa pang-araw-araw nating buhay, sa ating paglalakbay, sa ating mga lansangan. Bago ko po sagutin yan, ay napaka-importante ko po na idagdag doon sa kasagutan ni Madam Risa tungkol doon sa yung educational campaign at ano ba yung mga ginagawa ng LTO para magkaroon ng tamang informasyon ang ating mga road users, yung ating mga drivers. Ang tawag po namin dyan is vehicle users. Last year po ay talagang very strong ang campaign po ng ating Assistant Secretary tungkol sa road safety. Kasi po talagang yung mortality pagdating sa accident ay napakalaki, lalo na po sa motorsiklo. So, binigyan po ng sa law enforcement ay may maraming mga programa, gaya nga po na sinabi ni Risa, na yung every Saturday and Sundays of the Operations Divisions ay ginagawa para doon sa defensive driving lecture and seminar na nire-request po ng ating mga LGUs at saka ng ating mga companies na may mga trackings o kaya involved sa transport industry. Sa larangan naman po ng community partnership, nung pong last May 20 ay nakipag-ugnayan po ang LTO at malaki ang naging bahagi nila, lalong-lalo na po ang Batangas District Office, doon po naman sa kampanya ng Shell Foundation, tungkol naman po sa road safety for pedestrian users. So hindi lang po ang ating ini-educate ay yung driver, kundi ini-educate din po natin yung pedestrian. At ang atin pong participant dito ay yung mga college students, high school students, at saka elementary students. Kaya po yung module nakadepende doon sa participants para maiwasan din po ang aksidente. Alam nila yung good manners while using the road. So tutungo po ako doon sa kasagutan sa tanong ni Engineer. So actually po last year, from January to December, ang collection po ng LTO Region 4 lang po ay 1.4 billion. So almost 1.5 billion po. Actually po, ang LTO po ang third revenue collecting agency ng bansa. Hindi po kabilang dyan ang PAGCOR kasi talaga po yung PAGCOR mataas ang collection nila. And out of that collection po, ang collection po ng LTO, hindi po ito pumupunta sa pumupunta po ito sa National Treasury, pero hindi po siya dumadaan sa appropriation ng Congress. Kasi po, mandated po ng batas noong 9184 na ang collection ng LTO ay para lang sa pagmimintinan ng kalsada, pag-aayos ng mga drainage, at pagpapagawa ng yung gaya ng binanggit ni Sir na yung mga road signs and directional signs, yung mga safety precautions sa ating kalye, at yung pong panghuli na siyang hinahawakan naman ng Departamento ng Transportasyon at Komunikasyon ay yun pong para doon sa pollution control. So ano po ang division nito? Paano po ito hinahati? So ang 80% po ay pumupunta sa DPWH para sa pagpapagawa ng national highways, national roads, yung pong maintenance.
Kaya po, napakaswerte natin. Kasi po dito sa Region 4, halos lahat ng national roads ay asphalt overlay. At kung minsan sa loob ng ng isang taon, twice or thrice. Ako po'y nakakalibot din sa ibang region, lalo yung Mindanao and Visayas, ay yung pong kanilang mga national highways ay hindi pa asphalt overlay. So, maswerte po tayo dito. Yung pong 5% ay pumupunta sa yung mga signages at saka po yung mga railings. Kung makikita po natin, yung papunta dyan sa Rosario, halos po ang ating kalsada ay napakarami ng railings. Kahit ang tabi ay sagingan lang o kaunting bangin, ay merong railings. Pero po doon sa ibang bahagi ng rehiyon, na talagang yung kurbada ay bangin, makikita po natin ay wala. Pwede ko po bang maputol, Engineer, ang Yes, po. pagre-report? Kasi baka mas magandang suggestion, magkaroon tayo ng mga impormasyon na manggagaling sa TV na mga importanteng impormasyon about transportation at saka yung mga commuters na pang-araw-araw na nakikita sa TV na tatanim kahit sa mga 3 years old pataas, na ito ay uukit sa kanilang isip na ito ang disiplina para sa bansa. Siguro mas maganda yon. Maganda po, sir, panukala yan. At yan po'y nabanggit din sa amin ni Father Dolor nung po kami maging bisita doon sa kanilang radio station sa Batangas City, na ini-invite kami na magbigay ng parang mga campaign spot program sa radio nila. And siguro po, i-discuss po namin yan sa top management kung paano siya pupunduhan out of this budget dito sa collection po nito. Okay. Pero maganda siguro sa TV. Kasi kahit bata, makikita, Yes, sir. madidinig. Noted po yan. We will discuss it. Thank you very much. Ang susunod po magtatanong ay galing po sa Philippine Chamber of Batangas Chamber of Commerce and Industry kay Engineer Ilagan. Ito, in addition dun sa talagang mga essential topics na that have been discussed, ito naman, counting comment and suggestions. Kasi na-experience ko last year, ako mag-renew ng driver's license somewhere in Alabang. Sabi niya, 15 minutes. Nagkataon kasi wala pa akong TIN ID. Pero ako may TIN. Pinaliwanag ko, hindi ko lang dala yung And then, medyo nainis ako. Lumipat ako sa Muntinlupa, sa Tunasan. Kung meron akong kakilala. Para bang something na siguro naman, pinakita ko yung yung aking mga government IDs, parang hindi pa rin ako inunor. So, may point, ang akin, only a suggestion na, like for example, doon sa yung mga nagre-renew na ng driver's license, together with ditong mga sasakyan, siguro naman like, katulad nung, yung bang, tulad ng TIN, pwede na sigurong, dahil dati magre-renew lang naman, yung bang to facilitate or expedite the processing of papers or documents. And then, in so doing, malamang na yung bang hindi na masyadong haba yung pila, yung bang kung pwedeng eliminate some like for example yung TIN. At if possible, palagay ko hindi pa naman, kung possible nga lang dito sa Pilipinas na makapag-renew sa computer lang yung bang, parang naririnig ko sa ibang bansa yata na parang pwede yata mag-renew gano'n. Pero sa tingin ko dito sa atin, sa Pilipinas, hindi pa yata applicable. Yun lang. And maraming salamat sa inyo mga taga-LTO. Sir, gusto ko lang pong maipaabot sa ating mga nakikinig na yung pong TIN, siguro po na i-relay yung inyong concern sa top management, ay binago na po ang requirements. Yung pong TIN, kung kayo kukuha lamang ng magre-renew o magduduplicate, o meron na kayong mga previous transaction with regards to your license, hindi na po siya requirement. At kasi nga po, nagkakaroon ng mga delay sa processing ng license. Requirement lang po yan kung kayo ay bagong-bagong kukuha. Yun po ang naging, kasi nga po sa ISO po namin,
siguro maraming mga complaints tungkol dyan. So pag po yan ay natakel sa top management, nagkakaroon sila ng mga corrective measure para maalis yung mga hindrances para yung target na 30 minutes ay makuha. Thank you very much. Bago po tayo pumunta sa tanong ng iba't ibang mga sektor, nandito po ang mag-asawang kaibigan po natin galing sa education sector, si Ed Kaalim at Gladys. Merong tanong ata si Ding para kay Colonel Villarreal. Colonel, ibig ko lamang sanang malaman kung ano ang update sa ating brigada at kainitan ngayon ng preparasyon sa ating eskwelahan. Salamat po, Mang Ding. Magandang umaga pong muli. Sa ngayon, ongoing ho yung ang tinutukoy niyo po ba yung brigada eskwela? Sa ngayon po, ongoing ho. Lahat ho ng mga SOTs natin na nakadeploy, squadrons, sa kanilang area, ay isinasagawa na yung brigada eskwela. Marami po tayo diyang mga nakikitang concern. Siya nga pala po, siguro, palawakin na natin na nandito rin lang yung mga bisita natin. Sabi ko nga, yung kasing natin dito, yung approach multidimensional nga. Sa kaalaman ho ng ating mga bisita, itong Up Batangas, usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran. Kaya po naandito yung military dahil sa amin po yung portion na usapang pangkapayapaan. So, nais ko po munang ibigay ng kaunting background sa inyo. Yung pong approach na ginagawa natin ay tayo po yung nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga local government units, different sectoral groups. Yung sa, pwede rin yung tulad sa inyo sa national level, nakikipag-ugnayan din ho kami. At isa ho sa nakita kong isang pinakamagandang paraan ay yung makipag-ugnayan tulad ng programang ito. Napapadali ho kasi yung komunikasyon at saka pakikipag-ugnayan. Tulad ho kung, para ho sa inyong kaalaman, the other Sunday po, nakipagtalakayan po kami, may forum din pong ganito sa education naman. At nakita natin, nasabi namin yung programa namin tungkol sa Brigada Eskwela. Sa ngayon, sabi nga namin, ang amin ho kasing naipangako dito ay manpower at saka transportation kasi may sasakyan ho ang military. Nagagawa namin maghakot ng mga buhangin, nagagamitin sa pagsisemento ng Mayroon kasing mga eskwelahan ho tayo na talagang kailangan muna nating i-finish dahil halos mabutas na ho yung iba bago pintahan. Problema rin natin yung pintura, pero may magpipintura tayo. Ngayon, nakipag-ugnayan na ho kami, tulad nakipag-ugnayan na ako kay Bukal Mabel. Ako po'y bilib sa tao na ito, kahit hindi naka-recess pa sila o nakabakasyon pa sila, ay nagbibigay ng support. Sabi ko, may problema tayo doon sa Kalabasahan Elementary School. Talagang kawawa naman. Sabi niya, ano bang kailangan? Kailangan siguro bago lagyan ng kesame, yun mo ng kasi bulok na inanay na. O sige, tutulong ako, sabi niya. At saka semento, sabi ko, kulang yung semento para mapinis muna yung kasi wrap pa siya. So, yan nakikita natin sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan, pakikipagtulungan sa iba't ibang LGUs, maging ito'y national or local, ay naisagawa natin yung mga proyekto na smooth namang nagagawa kasi nga meron tayong manpower. Gusto ko malaman sa inyo, yung po bang opisina ninyo tulad ng LTO, meron ho ba itong programa rin ng tulad sa amin? Halimbawa po yung Adapt a Barangay, Adapt a School. Kasi yung po tulad namin, nakakarating ho kami sa mga liblib na lugar. Ito po ay sa mga rural, kahit po sa urban po, nararating ho namin tulad Kilabots. Nakikita namin yung mga concern ng mga tao. At nakikita namin kung anong tulong na dapat ibigay. Ngayon, sa pamagitan nga ho ng programang ito, mapapadali yung ugnayan namin sa tulad ninyo po. Ngayon po, baka po mayroon din kayong mga programa
na kailangan nating pagpartneran. Na sa ganun ay matulungan natin yung mga mahihirap nating kababayan. Sabi nga natin, yung programang ito yung Up Batangas ay usapang pangkapayapaan, usapang pangkaularan. Sabi nga natin, kung tataas man o aangat ang Batangas, dapat yung mga mahihirap dala rin natin. At yan ang nakikita ko na dapat natin pagtuunan ng pansin. Yung mga mahihirap nating kababayan, dapat nating mabigyan ng pansin para na sa ganon, sa pag-angat ng Batangas, aangat din yung mahihirap ng Batangas. Siguro po yun muna para naman mabigyan natin ng pagkakataong makapagsalita ng kanilang parte, yung ating mga panauhin. Po. Thank you very much, sir. So, bayaan mo at tuloy-tuloy natin yan na i-articulate dito sa ating palatuntunan para maka-encourage tayo ng marami pang mga organizations na pwede hong mag-complement doon sa objective ng ating mga kasundaluhan na magdala ng mga projects sa mga remote na mga barangay. Kasi sa pagsasalita ni Sir, nararamdaman ko talaga na nasa puso niya yung ma-address yung mga problema sa mga kanayunan dahil sila yung napagdadaingan ng mga kabahay natin sa mga barangay. At saludo ako dyan sa inyo, Sir. So, siguro punta tayo doon sa dalawang sektor na natitira pa ngayon, ang urban poor. Si Butch Nares. Butch, good morning. May tanong ka ba sa mga panawin natin, Butch? Good morning po. Ano ko lang po, i-address ko lang po yung kasi po last Friday meron no kaming na-encounter na napakahaba-habang traffic, which is talagang emergency ho kami pero wala kaming magawang way out. Excuse me. Somewhere in Tanawan. Talaga po na may nabot kami ng 4 na oras na hindi namin alam kung bakit ganon, ba't hindi nagawa ng paraan na sana naman po bago sila nag-open ng isang mall. Sir, siguro nabalitaan nyo yun. Umabot hanggang Malbar ang traffic. Sana naman po nagkaroon sila ng prior maano nila yung mga dadaanan kasi hindi lang ho yung magsha-shopping ang dadaan kundi yung mga may trabaho, mga may sakit na dadalhin sa Manila na wala na silang time para umikot. Sana naman po mabigyan din po ng ganong solusyon agad yung mga ganong problema. Yun lang po. Sige, sa LTO. O nga pa, napapansin ko rin yan sa parte po ng Santo Tomas. Ang nakita kong problema dito kapag nagkakabuhol-buhol na, yung ilan sa ating mga kasamahan ay against the flow, doon sa traffic flow. So baka pwede talagang ma-address itong concern na ito at wala naman kayo pwedeng lapitan kundi ang Land Transportation Office. Kasi kayo po ang binigyan po ng mandato na magdisiplina ng ating mga drivers. At seemingly, ang napapansin ho natin is parang walang improvement sa mga drivers natin. At kapag ito ay nakikita ito sa mga motorista natin, ibig sabihin, somewhere along the way, mayroong failure sa implementation ng programa ng Land Transportation Office at baka pwede ho natin na tutukan yung portion na yon para ma-enforce natin yung disiplina sa ating pong mga motorista. Sir, your comment from the operations ng LTO? Actually, yun pong sinasabi ni Madam na problema sa traffic. Somehow, ang isa sa mga programa namin to address yung problema natin doon sa pagdidisiplin ng ating mga drivers. Hindi kasi namin kakayanin sa LTO Region 4A yung enforcers lang po namin kasi we only have 4 groups ng ating enforcers at ang area po nila is buong Calabarzon. So kami po sa LTO, we encourage yun pong mga local enforcers natin, even yung mga local police po, na mag-apply for LTO deputation. So once ma-deputize po natin sila, we issue yung temporary operators permit para kung if in case may madaanan sila ng mga erring drivers, pwede nilang ma-confiscate ang driver's licenses and then mag-issue sila ng temporary operators permit in return. Kasi ang isa po sa mga concerns namin sa LTO, mayroon po kasi tayong mga local government units na
nagpa-process ng kanilang sariling ticketing system. So yung TCTs na ginagamit po ng ating local government units, hindi po kasi yon allowed to confiscate licenses. Ang only allowed po to confiscate licenses yung mga deputized agents ng LTO kung mag-i-issue lang sila ng temporary operator's permit. Kasi yung TOP po ay binibigyan yung driver ng temporary license good for 72 hours. So upon apprehension, nakuha yung lisensya ng driver, allowed pa siya to drive within 72 hours kahit saan siya pumunta. Whereas if you are issued a TCT, hanggang doon lang. Doon ka lang binibigyan ng TCT. At yung TCT na yon, hindi rin yun permit para magamit mo siya as a temporary license. So yun po yung isa sa mga ginagawa namin na programa para matulungan natin na mabawasan yung problema natin sa traffic. At yung isang sinasabi ni Sir John sa may area ng Santo Tomas, yan ho yung dyan galit na galit si Mr. Alvis doon sa may tapat ng Carmel Ray. Talagang sabi niya yung mga drivers doon ay halos doon na ng itlog. Sabi niya ayaw umalis hanggat hindi napupuno. At yun ho yung isa sa nagiging causes kung bakit nagkakaproblema tayo. Kaya ang ginagawa po niya tuwing umaga, binibigyan niya ng instructions yung ating mga enforcers na doon muna unang pumunta at doon muna linisin muna yung area na yon habang nandoon pa yung mga drivers na medyo matitigas ang ulo, nandoon yung mga drivers na wala naman silang permit para mag-solicit ng passenger. So yun po yung tinatawag natin ng mga colorum vehicles. Dahil ang mga yan ay ginagamit ang kanilang, yung oras na yon, yung umagang-umaga dahil iniisip nila na wala pang enforcer. So we see to it na as early as 6 o'clock or 7 o'clock in the morning, naka-deploy na po yung ating mga traffic enforcers para po mabawasan natin yung problema sa traffic. Thank you very much. Si Mr. Kaalim para sa kanyang katanungan. Good morning po, APAP Batangas, members at saka po mga guests po natin ngayon. Ang concern ko po actually is maybe it will be with the LTFRB po ba tayo? LTO. LTO, ay okay. Now, kasi po ang nakikita po natin lagi is yung fault lagi ng drivers. Usually yan, when it comes to accidents, when it comes to yung mga road mishaps, puro lagi po sa drivers tayo tumitingin. Now, ang concern ko po actually sana is sa LTFRB dahil ng yun pong nai-issuehan. Wala tayong taga-LTFRB, ano? Oo nga po wala tayo. Kasi yun pong ating nabibigyan po ng mga license, okay lang po yan, mga drivers, pero yung mga vehicles po nilang ginagamit, ay pag minsan po ay hindi na appropriate. Okay. Kagaya po, pati po yung mga jeep, kung napapansin nyo, sobrang haba. Diho ba? Sana naman, nare-regulate natin po yun or na-check po natin yun. Yan po isa, unang-una, nagko-cost ng traffic, bago sila makapag-buwelta-buwelta, padalawa, is kung na-aksidente, mas marami silang nadidisgrasya. Ano po? Another thing po ay yun pong pagsasakay ng mga pasahero. Kung mapapansin nyo po sa mga tricycle, sa palengke lang, naglalagay po sila ng 5 pasahero, pa-6 yung driver with a small tricycle. Di ho ba, di overloading? Baka naman po pwede nating ma-check Sige, yan. ipararating natin yan. Next time siguro, mag-invite tayo ng taga-LTO. Tapos, invite natin para bukod po doon sa mga public vehicle, kahit po yung mga private vehicles po natin, dapat po nabibigyan po natin ng kalinawan ng mga tao na sana wag tayo mag-overload ng sakay. Meron naman po sadyang specification kung ilan lang dapat ang sasakay. Na-check po natin, motorsiklo. Pero ang jeep po at saka ang mga kotse, hindi rin natin na-check. That is one cost of accident. Kasi overloaded. Ano po? And another one po sana ay with regards to the kagaya po namin nagko-commute. Kami po ay nakakaranas sumakay ng tricycle. Mas matipid pa po pag nakakotse. With regards to baka naman po pwede rin natin yung check po ng pamasahe kagaya po sa tricycle. It's 50 pesos from less than 4 kilometers. 5 pasahero po yon.
Tapos pag isa lang kayo, hindi naman kayo ihatid. Kasi 10 pesos lang. Di ba? Now, kung isa ka lang, ang tingin sa'yo lagi ng driver, pag hindi dalawa, 3. It's either parang duling o parang 3 ang tingin kasi 30 ang sisingilin. Now, those people na kung sino yung walang pambili ng sasakyan na mahirap, siya palalo ang nalalakihan sa gastos sa pamasahe. Now, if you are going to compute for the whole day, yung ordinaryong commuter na mga hindi nakakabili ng kotse, ng sasakyan, gumagastos siya more than 200 to 300 pesos for pamasahe lang po. Thank you very much. Salamat po. Anyway, ibalik ko lang doon sa problema. Kasi yung mga nabanggit niya is sa local government unit yun at saka sa LTFRB. Unfortunately, wala po sila ngayon. Dahil si Councilor Monte Alto ay meron pong importanteng pinuntahan. But ibalik ko lang po doon sa LTO. Recognize namin na talagang kaunti ang personnel po ng LTO. Pero baka pwede maging test case po natin itong Santo Tomas to Calamba. Dahil yan po ay identified na lugar po yan na pagdating ho sa gabi at saka sa umaga from 8 o'clock to 9 o'clock, nandiyan dyan makakita mo na yung mga nag-drive na opposite doon sa traffic flow. Baka pwede ho tayo mag-field kaagad ng mga tao doon and then enforce kaagad natin ng maigpit yung mga regulasyon doon sa mga tumatakbong opposite sa traffic flow. Pwede ba namin maasahan po yan sa Land Transportation Office starting Monday? Actually, sir, pagdating sa traffic, more ang ano po niyan sa local. Kaya lang, ang sa amin ay more on enforcement. Pero, ano ko po ito sa chief ko doon sa Operations Division, kung pwede na makapag-deploy kami ng tao doon. Kasi, medyo na-exhaust din yung ating enforcers kasi from 6 o'clock, nandiyan na sila sa field. And pag bumalik sila sa hapon, halos exhausted na sila. And daily, we also conduct yung smoke emission sa atin pong mga sasakyan na dumadaan dito sa within Calabarzon area to see to it na na-address po natin yung problema natin sa sa clean air. So yung Clean Air Act po ay talagang strictly pinapa-implement din ng Region 4A. Araw-araw po yan, nagko-conduct din po kami niyan to see to it na yung mga sasakyan natin ay nagko-comply doon po sa So yun pong isang concern din ni Sir regarding po doon sa mga problema sa pamasahe at kasama po kasi yan sa public service law. So kung may mga complaints na marireceive ang LTO pagdating na doon sa mga sobrang pagsingil sa pamasahe, pwede po kasi din namin yan i-address. So, pwede nating i-apprehend yung mga drivers na sumosobra. Then, yung sinasabi din niya na sobra-sobra ang pasahero, ina-address din po natin yan. Even yung mga drivers na nagmamaneho na hindi gumagamit na. So, yung na-mention kasi ni Sir kanina ay mostly ang nabibigyan daw natin ng attention is yung mga drivers ng mga motorcycles. Kahit anong sasakyan po, even yung mga trucks, ina-address po namin yan. Kung nag-overload sila, ina-address po natin yan. And yung mga drivers na hindi nagsusuot ng kanilang seatbelts, yun yung pinakamarami nating nahuhuli. Yung mga drivers who are not wearing their respective yung seatbelt. So, yun po yung isa. So, sinasabi nga natin na talagang medyo marami tayong mga drivers na matitigas ang ulo. Kasi yun pong seatbelt, the last week, meron pong nagko-contest sa amin. And ang kinu-questionan niya is yung batas. Kasi nahuli siya, ay nagagalit siya dahil ang babayadan niya ay 578 kasi second offense na po yun. So nagtatanong siya kung sino ba daw yung author ng batas. So yun ay 1999 pa po ipinasa, Republic Act 8750. So we require na lahat ng mga drivers natin ng yung 4 na digulong or more ay laging nakasuot ang kanilang seatbelts. Kaya malapit o malayo ang tatakbuhan, yun po ay requirement ng batas. Okay, si Mar. Yes, sino sa inyong dalawa? Ding. Mar, ka muna, Mar. Good morning, ma'am. Siguro, kasi naobserbahan ko pagka may enforcer, lalo na itong mga huli ng mga pag-traffic at hulihin yung mga nagkukos lalo ng traffic.
Isa siguro sa pinakamagandang solusyon dyan ay mahilingan natin ng DPWH na magkaroon ng tamang lugar sa mga baba at sakayan para yung nasa tamang linya ay magandang flow. Kasi ang ating problema ay makitid ang ating mga kalsada At lalo na sa mga bayan, noong araw siguro 4 lane yun kasi kalesa. Ngayon malalapad ang sasakyan siguro dapat DPWH ang ating pukpukin doon para magkaroon ng babaan o sa mga sasakyan na pwede magbaba, pwede magsakay. Okay. Kinakailangan ba ng sagot yun? Mayroon kayong ganyang klase mga plano na makipag-collaborate sa Department of Public Works and Highways to address that concern, Engineer? Siguro po as rejoinder do sa mga napag-usapan is gaya po ng binagit ni Engineer Andal na ang LTO po ay nasa transition period. At ngayon po napakarami ng programa to address all this concern pagdating sa education ng ating drivers, yung infrastructure na kailangang in place, and then yung institutional reforms, yung organizational structure ng LTO na kailangang may tamang trainings ang mga empleyado ng LTO. Dahil kung we are demanding so much from them at sila naman ay hindi natin ipiniprepare to deliver what is being demanded, ay magkakaroon po tayo ng problema doon sa realization kung ano ba yung gusto nating mangyari. And so, sa ngayon po, na gaya ng binanggit ko na may transition, dati po kasi ang performance ng LTO nakabase sa revenue collection. Kung ikaw ay isang hepe ng isang licensing office at ang iyong collection ay mababa, ay ikaw ay maaaring mapalipat. So yung quality nasasakripisyo. Kaya po siguro, pag binigyan natin yung ating mga drivers outsider ng examination, baka 50% baka hindi makapasa. So, being tayo po'y nasa third world country, ang ating pong mga drivers applicant, hindi sila kumukuha dahil meron silang sasakyan. Kumukuha sila dahil gusto nilang magkaroon ng employment. Kaya po, nabibigyan natin sila. So, kalimitan ill-prepared o yung educational, hindi talaga kalimitan, mga elementary o high school graduate na basta lang siya nakabasa. So, pati yung proper use ng vehicle, hindi niya alam. So, sa ngayon po, na nandiyan na yung pera, gaya na sinabi ko po, na itong perang ito ay hindi pwedeng gamitin kahit saan. Siya ay intended lamang para sa kalye at para dito sa LTO o dito sa Clean Air Act. So, nagkakaroon po ngayon kami ng resources para po matrain itong ating mga tao. At yung gaya na sinabi ni Colonel Macala na ang kailangan natin education. Ma-educate natin yung law enforcer, ma-educate natin yung driver, at ma-educate natin yung ating pedestrian user. At ganun din naman, mabigyan natin ng lakas ng loob itong ating citizen na mag-complain. Para po kung may complain, document po. Kasi po sa ISO, kailangan documented. Hindi po pwede yung verbal. So gaya po nung kung tayo may nakakaranas ng mga inconveniences, pagpunta natin sa LTO, we challenge you po na isulat po ninyo at yan po ay tatalakayin namin sa top management. Thank you very much. Okay, inabot na tayo ng panahon, but tigi-isang tanong lang siguro galing kay Gladys yung isa, yung sunod kay Medj, and then last kay Ding, and then wrap up na tayo. Okay? Gladys, related ba yun doon sa LTO? Yes, sa address LTO? Sige, thank you. Ang sa akin po ay the informations were really appreciated from the people of LTO. Ano po, napaganda po ng mga impormasyong na-relay sa ating mga kababayan. Ang akin lang pong itatanong sa inyo, do you have any hotline numbers? Pwede po natin pakibigay ngayon sa media kasi po ang sa akin, kahit sa ang sulok po ng ating bayan, may magiging reklamo ang ating mga kababayan. Ang amin lang pong ine-expect ay ang prompt assistance nyo, any kind of concern na pwedeng tanggapin. Yun lang po. Okay. Yung hotline ninyo, Engineer? Siguro po, ibibigay ko po sa inyo yung number ng aming regional director kasi siya naman po yung nakakasama ko sa mga fora. And then siya po naman ay very willing na ibigay yung kanyang telephone number para po sa ating mga
mga stakeholders. Pag sinabi po natin stakeholders, yung ating mga customers, yung taga-press, at yung citizen natin as a whole, na kung ano man po yung kanilang gustong ipahatid, iiwan po namin yung Sir, telephone meron po number. tayong service na 24 hours hotline. Meron po kami dati yung text. Siguro text engineer yun ang assistant recommendation secretary. namin, engineer, ano, na magkaroon tayo Kasama na lang ng... po siguro yan sa Oo. inyong mga magiging address. para magkaroon sa- tayo sige po. ng hotline na baka pwedeng ma-address nyo yan kasi recommendation galing sa mga kabayan natin sa sektor ng edukasyon. Baka pwede hong lakarin natin na magkaroon tayo ng hotline para sa interest po ng mga riding public natin at saka doon sa mga motorista natin. Pwede ho ba yun? Yes po. Yung pong ano natin sa internet, yung lto.gov.ph, nandun po lahat yung mga penalties, mga fees, registration fees, penalty sa lahat ng violation. Pwede po nating ma-download doon o makita. Kung wala po tayong form ng pagkuha ng halimbawa Complain yung hotline para mag-complain. Baka pwedeng, kung wala pa tayo, baka engineer pwede tayo apply sige po. ng linya, ng telephone line. sige po. Para, kung relate magkano po lang yan. naman yan, kumpara doon sa income na nakukolekta ng Kasi Land po, sir, if you Transportation can Office. get me, this will go sa complaint sa driver, complaint sa sasakyan na may violation, Yes, sir. Yes, ma'am. paghat sa mga pasahero, na para po tayo aware lahat at may access ang kahit maliliit na tao ng bayan. Sige po. Sige po. Salamat po. Complaint sa Sige po. mga airing enforcement officer. Tama, okay. 24 hours po. Si Meds, sige po. Sige po. last question kay Meds. Hindi po question. Ako po'y maunang magpapaalam. Sususugan ko lang yung kay Mar. Kaya po kami nagtayo ng Philippine Action Group for Social Responsibility kasi po inaasahan natin yung corporate social responsibility ng ating malalaking kumpanya katulad ng industrial estates. Kasi kung ang problema natin ay trapiko, napakalaki ng kanilang lupa, maglagay ng bay para doon sa mga jeepneys. Kasi ang nangyayari, ang mga naghihintay ng kanilang empleyado, nakaharang sa karsada. Ang laki-laki ng opening na pwedeng lagyan ng bay. Gumagawa ang Shell ng programs, but then maybe it's their idea na hindi na-address yung definite programs na needs natin. Shell, Caltex, marami silang corporate social responsibility programs. Kailangan lang magtugma doon sa pangangailangan ng mga tao. Bukas po ay piyesta ng Alitagtag, may parada ng float, sana po hindi mag-traffic. Thank you very much. Tayo po inabot na po ng panahon, ano? But siguro bago lang po tayo magpaalam, i-reiterate ko lang yung request po sa Land Transportation Office kay Clarice na nasa operations. Baka pwede ho natin talagang tutukan po yung lugar between Santo Tomas at saka Calamba. Alam ho natin na malit ho talaga yung ating resources, but baka ito yung mga lugar na malaking impact sa LTO, sigurado ko. Kaya ako po yung nag-request na kung pwedeng matutukan natin ito. Kung kinakailangan na magpatawag ho tayo ng traffic summit na kasama yung mga local government units ng Calamba at saka ng Santo Tomas, Tanawan, baka pwedeng gawin po nyo yan dahil ang tao, ang pagdating ho sa trapiko, sa disiplina ng mga drivers, palagi pong LTO ang lalapitan. Kaya itong ating mga kabayan ay lumalapit po sa Land Transportation Office. So bueno mga kaibigan, tayo po inabot na po ng panahon sa ating palatuntunan. Siguro sa parting words na lang po ng ating Group Commander ng 748 Combat Group, sir, yung graduation ng ating mga YSL? YLS. YLS? Mamaya pong hapon at 4:30 mag-closing o magtatapos yung ating YLS. Ano po yan? Youth Leadership Summit. Kung saan yung mga kabataan po ay tinitrain natin in 3 days. So yan. Related pa rin ho sa ISO yan para hindi sila mainggan na makuha ng kabila. Thank you very much, sir. At congratulations sa Land Transportation Office. Napakaganda po ng mga balita po ninyo ngayon at napakaganda ng mga programang ginagawa po ninyo. So, Engineer, congratulations for your parting words. Marami pong salamat at gaya po ng naulit ko kanina bilang isang miyembro ng Internal Quality Audit Team ng
LTO Region 4 for ISO certification. I am giving you the challenge po na kung meron pong mga inconveniences o merong mga problema sa ating pagproseso ng mga transaksyon natin sa lahat ng LTO office po ngayon, kasi po yung registration ay ISO certified na rin, ay meron po kami doong suggestion box nandun po sa counter, at nandun din po yung form na dapat filled upan. So please po, kung tayo po ay may suggestion, positive or negative, gusto po naming malaman para sa ikabubuti pa po ng ating serbisyo publiko. Yun lamang po at magandang umaga po sa kanila. Palakpakan po natin si Engineer Diaz. At kay Clarissa Sulit, ang Assistant Chief ng Operations ng LTO. Maraming salamat po dahil na-invite niyo po kami dito sa inyong program. Gusto ko lang po na sabihin sa atin pong mga tagapakinig na kami po sa LTO ay hindi po nandito, lalo na po yung Operations Division. Hindi po kami nandyan to harass the drivers or para takutin natin ang ating mga drivers and operators. Nandyan po kami para more on ang amin pong purpose ay sa road safety, para maiwasan po natin na magkaroon ng mga traffic accidents yung ating mga road users. And willing po kami na mag-render ng aming service, lalo na po kung kailangan yung amin pong pagbibigay ng information dissemination. So basta magpadala lang po sa amin ng written request at i-address po namin yan kahit po sa ang sulok ng Calabarzon. So nakakarating po kami kahit sa area ng Rizal, kahit sa area ng Quezon, basta't mayroon pong written request, ina-address po namin yan kahit Sabado, kahit Linggo. So yan po ay for free. Ginagawa po namin yan, bahala na lang po sila kung saan yung venue na gusto po nilang gawin natin yung seminar. So magandang umaga po. Palakpakan po natin si Madam Sulit. Pero Madam, yung ating request yung Santo Tomas Calamba. Sige po, ipaparating po natin yan sa And then si Butch. Okay na. And then yung mag-asawa, siguro si si Ed, para sa parting words yung mag-asawa. Maraming salamat po uli sa atin pong APAP Batangas, sa atin pong LTO. Now, para naman po sa amin to give us to give the people actually proper education. Okay? Tayo po ay tumingin po sa mga bulletins, tumingin po tayo sa mga nilalabas na mga public information na nasa kalsada para po maging aware tayo sa pangkapayapaan, pangkabuhayan po, especially po sa lahat po ng mga sectors na binibigay. Thank you. Dingandal ng Rotary Club of Lipa South. So, salamat Eugene and Risa. Okay. Risa, tumawag kapag mayroong mga tricycle na mahal ang singil, ha? Okay. Alam kong marami pa kayong mga ibang programa na hindi na natin nabanggit dahil sa kakapusan ng oras at ang isa dito ay pangangalaga sa ating environment sa pamamagitan ng inyong ano bang division yon? Yan, MBIS Division. Maaaring sa ibang pagkakataon na iimbitahin namin kayo tungkol dito. Maraming salamat sa inyo at sana'y higit na palakasin ay yung education, advocacy tungkol sa road safety and proper driving. Thank you very much. At sa Rotary Club of Lipa, Batangas Chamber of Commerce and Industry, kay Engineer Tor Ilagan. Okay? Dito po sa amin sa chamber, talagang napakaganda po ng all yung mga matters, yung topics na napag-usapan, especially LTO matters. Thank you very much po sa lahat pong nandito at saka yung mga nakakarinig po at nanonood sa napakagandang programang Up Batangas. Kay Director Maramparo ng Rotary Club of Lipa South. Director? Good morning sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa pagdalo ng mga opisyal ng LTO sa kanilang pagpapaliwanag at nakikita ko po na ang LTO ay isa sa mga sinusunod na
na agency ng ating mamamayan. Siguro po kulang lang sa mga impormasyon at isa pong suggestion na kailangan pa pala nyo ng mga deputize. Siguro po bawat barangay na dadaanan ay maglagay tayo ng 2 deputize, barangay tanod. Para ito po yung makakatulong siguro sa paglutas ng suliranin ng trapiko. At pangalawa po ay magbigay tayo ng magpaskil tayo ng some information sa mga barangay na dapat sundin ng mamamayan at ng mga nagmamaneho. Maraming po salamat. Marampar po, APAP Batangas, Usapang Pangkapayapaan. Thank you very much kay Colonel Carding Macala. At sa akin pong pagpapaalam ako po ay naging isang alagad ng batas at laging naalaala ko yung 3E of traffic management, yung engineering, education, and enforcement. Pero ang pinakamahalago, ang pinakamaayos na traffic sa buong daigdig ay sa mga bansang ipinatutupad ang batas sa trapiko. Ito ho ang siya labang nakapag-create ng tinatawag nating disiplina. So enforcement after education ang pinakamahalagang dapat nating gawin at pagtulong-tulungan. Maraming po salamat. Thank you very much. Maraming salamat po sa ating mga naging kasama po sa ating programang APAP Batangas. At bago po tayo magpaalam, gusto ko pong i-acknowledge po ang ating mga kasamaan po sa technical side. Ang ating pong technical director kay Technical Sergeant Ruel Villaruel at sa assistant technical director kay Leobert Alea at sa ating pong cameraman kay Florante Huerno at sa ating pong mga technical assistants sila Brian Silva, Wendell Gonzales at ang ating pong mga kasamahan dito sa APAP Batangas. Sa ating pong mga naging bisita, maraming salamat po sa inyo and also thank you very much sa ating pong venue sa Blue Sapphire at sa 98.5 and Cable TV Channel 6 and then sa DWDD 1134 kHz. Ako po si Major Lieutenant Colonel Jerry Samudio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.